hindi ka actively naghahanap ng sasakyan ngayon, baka hindi mo ramdam. Pero pag pumasok ka na sa search, biglang sasampal sa iyo yung presyo. At oo, nasa search ako ngayon ng bagong sasakyan. Hindi theory to para sa akin. Real time ko siyang nararamdaman. Yung akala mong use muna ako para practical. Tapos pagbukas mo ng listings, parang may invisible tax sa bawat click. Sa Canada, yung average used car, halos kapresyo na ng brand new car noong 2018, ayon sa article. Ito yung context ng numbers sa third quarter last year. Sabi ng autotrader.ca, average new car, nasa 63,264. Tapos used, nasa 36,911. Tapos compare mo sa 2018 numbers na binanggit din. Average new vehicle, around 36,100. Used, around 19,400. So yung dating normal, naging goal. Yung dating goal, naging tila luxury. Bakit nagkaganito? Una, pandemic supply chain disruptions. Nagkagulo ang production at pinalala pa ng semiconductor shortage. Kapag kulang ang new vehicles, tumataas ang demand sa used at sumasabay ang presyo. Pangalawa, trade pressure at tariffs. May mga analysis na nagsasabing may added cost dahil sa tariffs at mas magulong trade environment, pati adjustment sa supply chains dahil sa CUSMA requirements. Sa madaling salita, maraming layers ang dahilan, pero iisa ang ending, mas mahal sa consumer. At pinaka-naramdaman ito sa used market. Sabi ng Canadian Black Book, dati yung average na 4-year-old used car, high teens to around 20,000. Ngayon, nasa 30,000 to 35,000 na yung same category. Kaya kapag sinabi mo mag-used na lang, hindi na siya automatic na bargain. Habang nagko-compute ako ng monthly payment option, napapaisip ako, yung kotse ba ngayon parang necessity na may premium pricing imbis na simple tool na para lang makagalaw? Sa panahon ngayon na may access tayo sa iba't ibang klaseng technology, tingnan naman natin ang opinion ng AI. Ang hirap dito, hindi lang ito about wants, about timing siya. Kapag nasa search ka na tulad ko, bawat week na pinapatagal mo, may risk na tumaas ulit ang interest rates, magbago ng inventory, mawala yung good enough deal, parang gumagalaw yung target habang tinatarget mo. May konting signal sa article na pwedeng magkaroon ng marginal affordability sa new cars at mas mag-drop sa used side kung humina ang demand this year. Pero malaking wildcard ang trade. May formal review ang North American Trade Agreement sa 2026 at pwedeng makaapekto uli sa cost depende kung anong direksyon ng negotiation. So habang naghahanap ako ng sasakyan, ito yung pinaka-takeaway ko. Hindi lang ito tungkol sa mahal. Tungkol din ito kung paano nag-ripple effect yung global disruptions, policies, at supply chains decision diretso sa everyday budget ng tao. At kung may lesson man, kapag basic mobility, nagiging luxury level pricing, hindi lang car story to. Cost of living story to.